Hey, what's up mga Mars? Hype na hype yung mga customer ni Diwata kasi sobra naman talagang trending yung Diwata Pares Overload. Pero may mga vlogger na nag-honest review and isa na nga si Ate sa may negative comments. Negative bad experience daw yung nangyayari sa kanya. Panoorin natin mga Mars yung bad experience and honest review ni Ate. Ngayon natin mga Mars. Kakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Wala na po talagang lasa yung pagkain. Yes, yung fried chicken, guys. Ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken. Magkano lang po yun, 'di ba? Doon naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, 'di ba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun po, opo. Tapos yung kaldereta, oh, ayun po, na-disappoint kami dahil hindi na masarap yung pagkain. Inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila. Pero ganun talaga, ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Pares eh. So, yeah, hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong-gusto siyang tikman dahil hype siya, and yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa Overload Pares. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi talaga Okay, mga Mars, dito naman sa sinabi niya na dapat maging honest yung mga vlogger na nakakatikim ng Pares Overload ni Diwata parang ako, naging crew ako sa isang may pangalan na fast food chain dito sa Pilipinas, specifically dito sa region to mga Mars, Isabela naging crew ako for almost 2 taon, sabihin mong 2 taon na lang Meron kasi mga Mars yung tinatawag na pag-peak ka talaga, peak season, yung maraming tao. Alam niyo yung standard na dapat talagang masarap siya, Kasi niluluto mo siya, sinusunod mo yung standard na timpla, Pero pag maraming tao, pag nararatel kang ganyan, magiging substandard and hindi siya kasing lasa nung ine-expect mo. Halimbawa, pag yung standard nga, hindi siya kasing lasa ng standard. Siguro ganun yung nangyayari kay Diwata mga Mars. Naintindihan nyo ba yung nakukuha nyo ba yung punto ko? Na talaga namang yung timpla nila masarap sa iba, pero pagdating na kay ma'am, at siguro maraming tao ganyan, kaya ganun na yung nangyayari. Naging substandard yung timpla mga Mars. Kaya siguro, hindi nagustuhan ni Ate yung pagkain na inihain sa kanya, ganon. sarap lahat ng pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, 'di ba? So, sa ganon, ito, ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon, but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung pinila ng mga tao doon ay worth it at hindi sila madi-disappoint. And at the same time, yung mga staff niya, dapat ayusin nila yung trato nila. Kasi guys, naman yan hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila. It's a rotational shift. So sila yung sa night shift. So dapat expected nila na dapat marami silang energy. And wag sila kaagad mang-judge ng mga tao na hindi na yan, sinungaling kayo. Like, dahil sa 100 pesos, mandadaya yung mga tao, pumila doon ng 1 to 2 hours, mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yun maganda. And doon sa kahapon, hindi lang ako yung nagreklamo, hindi lang kami, but meron pang isang nagreklamo doon dahil din sa stop nila. So, imagine niyo kung araw-araw may nagrereklamong ganun, masisira syempre yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So, mas maganda na ayusin ka agad ni Diwata, maaga pa lang. And pagsabihan niya lagi yung mga staff. Kasi okay, mga Mars, hindi lang pala yung tawag nito. Pagkain yung may comment si Ate kung hindi sa mga staff din ni Diwata.
Okay? Yung mga staff niya, siguro, ito naman masasabi ko, hindi ko naman dinedepensahan yung pero siguro mga pagod talaga. Alam nyo, being me as na-experience ko kung paano maging crew talaga, masasabi mo lang talaga yan pagka pagka na-experience mong magtrabaho sa fast food. Mag-comment nga yung mga mag-comment nga yung mga naka-experience magtrabaho sa fast food para naman alam nila ng mga viewers natin kung paano tayo pagka sa peak na mga Mars. Diyos ko, iba ang hirap